Kauban na mayong adlaw, welcome sa ato ang programang inyong konseho karon na nito makaupan na ato ang mga miyembro sa 20th City Council ini sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alang sa pagpabota sa mga gipangingusgan nga mga programa o gyud man ato ang mga ordinansa alang sa kayuhan sa atong mga katawhan dinhi sa atong Dakbayan. Kini day si George Bacos gikan City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy gyud man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Mr. Ayan Fuentes. O dini higayon na mga igala, sanglit na bulan naman gyud sa Agosto, espesyal usab kayo ato ang mainabi karon alang usab sa papangandam sa atong dakbayan sa labi na sa seguridad o gingon man sa kining kahiusahan o pagpatunhay sa kalinaw sa atong dakbayan atong makauban karon ang very active nato nga miyembro sa 20th City Council, ang chairman sa Public Utilities o giingon man sa ato ang Public Safety and Order, Kagawad Romeo Calizo. Kagawad, welcome back sa atong programa inyong konseho karon mo magpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw ug tiglantaw. Thank you very much sa atong ambungan nga host, no. Anyway, pabor-pabor kaya ako maning kabarangay si George Bacus. Akong panimbaya, no, sa una tanan ang amahan sa atong dakbayan, the Honorable Mayor Rolando Clarix. Of course, celebrate ang birthday. Although it's a rather late. Yes. Happy birthday, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Councilor Ayan na Ayan. Yes, happy birthday, Councilor. Yeah. No? Because he celebrated his birthday last week. Of course, sa tanan na ako mga kauban diya sa 20th City Council, ang atong mga department managers, atong bureaucracy, all members of the city government, and of course, ang tanan katawhan sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Maayong buntag ka natong tanan. Yes, no? Anya, kining karon kagawad sa litig isa kong gikaingon nga kining sulod na gyud ang bulan sa Agosto niya. Kung magisgot mo tag Agosto, ilabihan kadaghan nga mga activities ang mahitabo gyud, no? Dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro agi kini pagpangandam ingon man ang kining atuang gihimo nga mga programa alang sa itong mga katawhan sa pagsaulog nato sa Higalaay Festival. So month-long celebration niya. Kung magisgot tag mga celebration kagawad, maghisgot tag mga activities usa gyud sa mga prioridad nga ato ang ginalantaw ni ana isa nga to ang safety, no. Kumusta karon kagawad niya sa tong nakalabay nga adlaw Biyernes sa tong ipahigayon ato ang grand launching sa tong Higalaay Festival, imong assessment niya to kagawad? Hangtod karon wala man tay ingon nga heightened alert. Yes. Because of any threat of terrorism, of insurgency, of lawless violence, wala man hinoon. Yes, But syempre, we are celebrating a very important segment of our history, and that's ang Higalaay Festival. It's a month-long celebration. Yes. Mga gito nagtabang sa atong mga kaigsuonan, sa tanan, para sa pag-celebrate o isa ka safe and secured Higalaay Festival. So, right. Last Friday, although grabe yun, no, ang pag-secure nato atong launching of the Higalaay Festival. In fact, nabtan ko sa jamming, no? Kay tungod lagi sa pag-supervise sa tanan nga points ba nga pwede bitaw nga atong assumption nga basig unya na may tabo. Yes. Security and safety. So ato gi-supervise personally. So at tag-jamming kay even in the other bank of the river na may mga deployments dito. Yes. Wala na lang noon ko appeal dito sa sulod. Di alanta sa mga tao abi-abi nilang pod na nagtanaw sa kalingawan. And we'd rather say that and I'd rather invite everybody. Yes. Our visitors come and visit, see for yourself and enjoy our Higalaay Festival.
this celebration will go safe and secure. That's right. No, kay grabe po ang response ng mga katawan kagawad lang mga feedback bang grabe kahanay no ang ato ang stud details atong security ug man sa safety sa atong mga katawhan niya lagi no kini sa kini ato ang pagpangandam usab mo na nahimo yung hilabihan ka successful no ato ang pagpahigayon sa atong event sa atong grand launching niya. Daghang king salamat kagawad no kay maskin tuod supposedly si kagawad unta ato na narito sa atubangan no ari nga pag-celebrate but grabe gyud nangunay kagawad saksi gyud mi ana nga nangunay gyud si kagawad no sa pagsubay sa ato ang kaniyang mga entries or kining atong entrances atong exit ug uban pa mga points no nga ang sab nga pagalantawon kay lagi no kining alang lang gyud no nga mas siguro nga ang atong pagpahigayon sa launching is mamahimong successful. Pero pasalamat gyud ta sa mga ga-manage ba. Yes. Atong mga security managers, partners labi na atong Kokpo no, yes. atong task force Oro, ang mga kabaranggayan no, and our incident management yes team, activated atong IMT. Sila nga Sir Nick Habagat. Sila nga Mr. Nick Habagat. Siya good, very credible, yes. very qualified, very capable nga mahimo nga incident management commander. That's right, no? Ug natural ang katawhan yun. Ako no, ma-feel na ako ang ilahang gusto. Yes. Nga ang pagsaulog sa atong Higalay Festival, it should be safe and secure. That's right. Okay. And security is our priority yun sa tanan natong panghimuon din sa ato ang dakbayan niya. Motong hilabihan kadaghan tiyaw mo na nga musobra sa 15,000 ang misaksi sa ato ang kuan kagawad. So bye yun. Wala giggling elbows good to. Wala space. even sa immediate areas outside the yes lagi mo gyapon no. So, daghang gyud ni tambong. That's right, no. George no. So wala nga sa pagsugod pa lang gito kagawad ha. Murag kadaghanan pa to is taga Cagayan de Oro pa unsan lang ka sa umabot nga mga adlaw nga magsingabot no usab atong mga bisita gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar bat sa gihapon no tungod kay activated ato ang IMT niya si kagawad very hands-on with our security. Ikapaniguro gyud nato kagawad nga kung bisita mo dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kana gyud yung safety ang amuag yung giilantaw ug amo ang gihimong priority sa tanang kalingawan. Yeah. And in fact there's a general plan for the secure the month-long celebration. That's right. And every specific activity nagay specific security plan. Yes. Ing ana taka detailed bitaw sa pagplano sa atong security and sometimes kini mga security managers nato they meet just to thrust out what gaps need to be filled up sa mga respective security plans. Pero before these specific major events, mag-hold gyapon na atong IMC o meeting para gang i-discuss na po ang atong plano. Kasi na po na miss out, where there's some lessons learned in last year's security provision, at least ma-fill up na nato mga gaps. That's right. No? So, muna nga, usagi na sa mga rason kung nganong kining, kuan lagi, may mga himog yung successful ang usa ka event kung ano is aktong plano, yun man. Labi na, when it comes to security, kay unsaan man na ang programa o usa ka kalihukan kung grabe ka bungga, kung wala po enough nga security. But ato, ginang ipaniguro, no? Dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, nga well-planned ang ato ang so security, ang ato ang tanang mga events. And ako usab kay ato ang pagpasalamat once again no sa ato mga partners niya na ato ang Kokpo, na ato ang kining Task Force Oro, ang kining ato ang RTA, ang ato mga kabaranggayan specifically sa ato usab nga mga naghatag usab og dugang puwersa isip force multipliers sa paghatag og seguridad. So kudos sa tanang lumilihok usab sa ato ang nakalabayng Higalay Festival grand launching ganito nakalabayng adlaw Biyernes.
what kining kuan yun, no? Sa pagsugod sa atong Higalay Festival niya. Ubay-ubay patag nagkadaiyang mga activities niya na niya. Speaking of activities kagawad, kamo po sa 20th City Council, gisuportahan gyud po ninyo ang kining mga activities sa ato ang sa ato ang Higalay Festival gani. Aduna mo gi co-chair o kanang inyohang gi-chairmanan na sa mga activities nga kamoy naglaraw sa paglantaw sa kining nga mamahimong successful kining kagawad. Lagi George no kay si Vice Mayor ang atong head sa City Council. Yes. Gibahinan man mi. Asa mi mag-co-chair sa mga activities. Yes. And the earliest that we will conduct in my capacity as the co-chairman is kining Fire Olympics August 7. Kini ako gini advertise personally no kay this is an activity is not really strongly highlighted. But this is very important. That's right. And this is a way of educating our people on how we can participate in case of a fire situation. Right. That's why they call it Fire Olympics. So, kini siya sa akong pagsabot, mas mailagi yung taga na ang kining managers anang event which is the Bureau of Fire Protection. Yes. They can lay out the details. Pero sa akong pagsabot, it is a display of the abilities of coming up with fire maneuvers in any fire situation. Yes. And they will display these skills. Ang mga participants nito, so Olympics na siya, kaya na competition. Barangays. I'm not 100% sure, but I heard there are some civic organizations that will participate in the Olympics. That's right. So giaghatta mo tanan nga mutanaw gid kita aning Fire Olympics. It will be on August 7. It starts at 8 o'clock in the morning. Ato ni sa Pueblo de Oro sa Uptown. Pueblo de Oro sa Uptown. That's right. No? So, grabe. Nindot ni sa gawad nga na-introduce na ito ni karong ato ang Fire Olympics. Kaya lagi contest na sa daghan pag makatunan na itong mga katawan in times of emergency, in a fire situation. No? So, dako kayong tabang ilabi na sa itong mga kabarangayan kay lagi kini atong gitinguha nga dilang kita magsalik sa Bureau of Fire and Protection, no, kung in case of ganun na emergency kinsa may una gyud nga respondente would be the barangay and our kining naa sa grassroots. Yes, George, inherent na unta sa tanan barangay ang capability to respond in any fire situation. That's right, no. So kini ang pagpakita nato ka abilidad sa ato sa ato mga fire volunteers kagawad, ibay ato mga fire volunteers sa ato mga kabarangayan. Yes, the fire volunteers, aside from their character, they should also display their skills in addressing a fire situation. That's right, no. Dagan na kayong salamat no sa ato ang Bureau of Fire and Protection sa kining isip coordinator sa mga kining ato ang paghimuon nga Fire Olympics sila sa ano sabi ini nya katibaya yung usab nila si Kagawad no sa pagpahigayon ini karong umaabot nga August 7 karon na sa Pueblo de Oro grounds, no. Luyo lamang kana sa SM Uptown. So ato ang saksihan kay dili lamang kato ato mga fire volunteers sa kinasa ato mga katawhan dinhi sa atong dakbayan nga ato ang saksihan kay daghan tag makatunan ani Kagawad. Yes, George. So next po no nadya mga konpaya nay kanang fireworks, no? First time sa Higalay Festival Kagawad kay kani ato ni gipahigayon sa December ang gipahigayon sa version sa fiesta. Musical fireworks display anong umaabot usab kana kining alayon sa gihapon sa ato ang kapistahan no, sa dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan. It's a competition, George, no? So gilahi na ang venue. Yes. Dili na diri sa Rio de Oro Boulevard. It's now at the Rodelsa Circle. That's right. Ang atong rotonda. So medyo dako sa hawan Kagawad, no? Yeah, gwapo kay daghan bitaw ang
mas luwag yung mga Mas parking luwag, areas. yes, yes. And but we are encouraged to walk a bit, total exercise man na, That's right, George, that's right. no? And of course, pwede na to palibutan bitaw ang Rodelsa Circle yes. to view the performance of different competitors. Yes, no? Dili lamang locally, apan nationally, daghaga mga hatag na sa ilahang ikag nga mosalmot sa ato ang Higalay Pyro Musical Fireworks Competition that would be on August 21. Yeah. Sakat po ni kagawad kay time ni sa pamilya kay holiday po ang August 21. Yeah. So ubay-ubay gyud ang ato mga katawhan nga mosaksi ni kagawad. Gwapo ni kay mag-enjoy ta as a family. We go there and witness how the competitors will display their pyro musical fireworks. Yes. Gwapo ni siya. Mo na no nga kining in all ages malingaw yun ni kay brag mo na dala sa fireworks gid nga magic no nga maskin medyo idaran na sa itong mga kabataan, mga kining hamtong, mga kining kabatan-unan nagyod no masaksi niini niya. Karon so far kagawad saglit lagi kay bag-o nga ato ang venue. Aduna po tayo giplaster na usab nga kining details sa as to plan, ang parking area, ang mga tao. Yes. As sa mga audience. And thanks to Mr. Jan Asuncion og si Jeffrey Ang. Si Mr. Jeffrey Ang no kay sila gid niya nagplano and they will be the one to manage. Yes, yes. At the event area. No? So once again, that's August 21 ang atong Higalay Pyro Musical Fireworks competition nga once again adunay gikan sa Metro Manila nato nga mga kaigsunan nga mosalmot niini mo laging gani giingnandang pagdala lang mo haplas daan kay haplasin andan yung liog kay murag magka-stiff neck kita ani after sa tuwan sa kadagan mosalmot. So na no and of course kini kagawad ikaw pod ang co-chairman niini ang sa pagpahigayon usab nato sa mga highlights ato ang Higalay Festival ang kining civic military and float competition. Yes, George. Again, no, grabe na gid daghan naman gid nag-signify sa ilang intention to join. Yes, yes. And the route will be lengthened a bit. So di na pareha last year. Di na pareha last year gikan City Hall, diri sa Capistrano, and then dito sa Veles. Karon it will end up at Limkit Kay. So there'll be a better, a more spacious viewing areas for our civic military parades. Kay ang gi-consider namo manggod ang more the involvement of more participants. No? Yes, yes. So pag ni Mayor nga ang kanang mga drum and bugle for sa mga schools will also participate. Yes. And I think they too will compete. If they will not compete, kabalo man ta kang mayor, watag yung siyang pahalipay para sa mga participants. Plus, daghan pa kayo kining ato ang mga private establishment nga mo join sa ato ang float competition kagawad. No? Pero para lang po manigable bitaw, apil ang pag-secure. Yes, yes. We limited the number of float. Yes, participants in the float competition to 10. Okay. So, unahay yun ni siya. Unahay. Now, if it is beyond 10, kini mga volunteer participants but they will no longer be competitors. Yes. No? So, bye-bye na mo po na kining giatangan gid pod aside from float competition. Of course, kining ato ang civic parade, no? Gingon man lakip na sa bato ang military men and women nga mo join usab na sa itong last na pagkikinapi ni Sir Marky Lapada, ito ang City Tourism Officer, baybay na usab o kining mga private establishments nga mi kanang piduol sa ilahang nga participate sila sa itong parade, no? Yeah. So muna ang kining usa sa mga gitutukan usab ni kagawad karon no nga mga activities sa atong Higalay Festival kay ligi gusto usab ni Mayor Clarix nga ang ato ang mga kagawad mahimo usab nga kining kining participation ug man ang kining pagtutok usab nila tagsa dugang sangon responsibilidad kagawad lagi. Pero of course we'll be there
not only to perform our responsibilities, Yes, but also yes. to enjoy. Yeah, so again na, no, kay, of course, kas aras sa katuig fiesta kagawan. Lagi. So again, kini nga to ang mga kuan sa kasamtangan kagawad alang sa kasayuran yun sa tanan for the record. Sa ato ang pamaygayan sa nagkaliya mga events na to kagawad so far karon sa atong monitoring wala gyud major threats ang ato ang kining dakbayan. So far, wala man in taon buyag. Yes, kaya sa Ginoo. And with God's intervention, we hope that we'll go on celebrating our Higalay Festival very, very smoothly. Yes, yes. With this kagawad no tungod kay daghan ng ato ang mga activities niya usay magkadungan-dungan unsay kuan as to sa ato ang police kining visibility unsay imuhang gi kuan kagawad aduna ba kay gihimo nga suggestion to kining pagpadugang sa ato ang police visibility? Yeah, I think our COCPO has already requested for reinforcement of some personnel from the region to beef up our forces. Yes, yes. And to think that the headquarters of the 10th Regional Police Office, also in Cagayan de Oro, that's right. they too should take part of the responsibility. Yes, yes. And makita lang nato tung during the meeting, makita lang nato ang deployment sa ilang mga tropa. Okay. And they will create, actually, it's a security task force. So, hindi lang isa police. Yes, yes. Apil ng task force Oro. Yes, yes. Mga security deputies, apil ng kabaranggayan. Okay. And some, I think, in the traffic management, it's not only RTA, but they too will also employ some traffic deputies. That's right. No? So, yung nanagday ka kuan kagawad, no, ka-importante ang coordination sa nagkadayang mga agencies, especially kining law enforcers nga magkaiusa aron usab nga kining adunay sakto nga to ang direksyon, usa ra atong direksyon, no? So, kinahanglan gid siya coordination from Task Force Oro, atong kapulisan, ato ang uban pa nga law enforcement. Lagi kay apil gani ng civic organizations nga involved in facilitating communications. So, ang REACT, na kaning mga other civic organizations that are involved in communications, they will also participate to facilitate Yes, yes. kanabitaw security coordinations and traffic coordinations and management of all these activities. No? So, ngayon salamat usab sa ato ang mga partners no sa LGUs nanglit gani dugay-dugay na ni silang naghimo sa plano o gaingon man sa matagkaron nga panagtagbo no aron usab nga mapatunhay gyud nato atong kahapsay o kalinaw dinhi sa ato ang dakbayan no nya aside from that kagawad kining isip chairman usab sa public utilities ubay-ubay sab ang kining atong lauman nga mo bisita dinhi so ang ato ang trapiko ang kining medyo mo dagsa gyud pod ni kagawad no during our kining activities dinhi sa ato ang dakbayan. So adunay mga pipila ka mga road closures kung ugaling adunay maapektahan sa ato ang mga venues no. So karon kagawad ato anang gyud pangayoon ang ilahang pagsabot kay once a year bitaw ni kagawad no. Yeah, anyway, insofar as traffic management is concerned, maka-anticipate man kita nga yes. ang traffic congestion is expected. Of course, there'll be the coming in of so many vehicles from other parts of the region and even probably outside the region kay namangay mo tambong para mo apil pud sila sa pag-enjoy sa atong Fiesta Higalaay no. That's right. And with this, expect that there'll be a series of advisories coming from our RTA. Yes. Sama ng isara temporarily nga mga roads din ha. Asa baka ang major adjustments in our traffic flow. Maghatagid sila mga advisories ni Ana. That's right, no. So speaking of traffic, imuhasab nga gitahasan kagawad no isip chairman sa ato ang Committee on Public Utilities ato ang Roads and Traffic Administration kabahin usab kini sa pag-inventaryo sa ato mga PUs dinhi sa ato ang dakbayan nganong imuha man gid sila ay imuhang nahuptan kagawad nga ipa-inventaryo ato ang mga taga-RTA kagawad. Kuan ang
ang inventories kuan man gud siya kay para mahibaw ang gyud og asa gyud ang mga major adjustments nato. Or is there any information that will serve as reference in our legislation? Yes. Kay basig kinahanglan mag-adjust ta sa atong current ordinances as regards traffic management. Basig na angay bitaw nga major amendments, no? Or do we have to repeal already the current traffic code? So if not, then we'll do some adjustments, major amendments para lang muhaum sa atong current situation. That's right, no? And I think aduna usay usa ka grupo sa kumpanya kagawad nga kining plano usab nga mosulod dinhi sa ato ang dakbayan kabayan kini sa ato ang TNVS or kining taxi, no? So kanyo tila sa mga murag maayo po ni sa kagawad kay at least daghang choices ato ang mga katawhan. We encourage competition. Kay siyempre katungod sa riding public. Yes. Ug mamili og asa sila komportable. Now, who would best serve the people? Mo na ilang pilion. That's right. So, ang uban man god mag-complain kay basig mapiktahan ko no ang ilang panginabuhi. Pero mo man gud ni ang we should first consider the welfare of the riding public. Yes. Dili ang ilang kompetensya. So, if they're very lax, they're what you call this, they're very complacent in upgrading their services. Di gud sila pilion sa publiko. That's right, no? So at least karon kagawad, no, kung ugaling mahinayon gyud ang kining taxi, no, ang TNVS nato dinhi at least daghang choices niya siguro sa kining demand karon kagawad sa ato ang sumasakay. I mean napa man gap, no, kay usahay sometimes it takes how many minutes pa pod ay sa ka makasakay, so yun na ba, so mas maayo gyud nga daghang choices arong kitatan ma-cater sa panginahanglan, mas mo po. Yes, George, kay sa akong experience, no, it's like me, if I don't want to drive, kay gabiin naman, maglistod man ko pagtawag taxi, especially if you stay inside the subdivision. No? Asa man ka, mo hangyo ka dito sa guard to call a taxi. It takes it takes a long time before the taxi arrives. But if you go through the apps, it's like Grab, Angkas, na may bago karon kana Move It, mas dali. Although a little more expensive, of course, it's understood because of their convenience magud pod imuhang gibayaran. The convenience, kulang pa imong gibayad para sa convenience, imong comfort. So we encourage kining more TNVS to take part in the rendering of public transport service to our people. That's right, no? So kwan paganita kanang minimal pa atong tourist destination. Yes. So comes the time nga nakadugang na ta sa atong tourist destination. So kulang gyud ang atong transport service. Di man pwede ang jeepney nga. Yes. Dito. Di po pwede ang atong modernized public utility vehicles, the MPUVs. Kung gyud George, no, anang mas maayo gyud og naay dugang transport services. That's right. Especially kanang pag-abot din higud og daghang turista, comes the time that will be coming up with more tourist destinations. That's right, no? Mao galing ming pili og taxi kagawat kay gadali unta nya tagdugay po kayo waiting time sa no? So at least kana ma-measure na gid nimo ang time, and of course very efficient, no, og ang convenience lagi dali ra gyud kaayo, so medyo mapahayahay, mapadali ang ato ang pag-book, no, kung galing aduna tay mga dinalian nga mga lakwon. So we're open gid kagawad. Plus this will already solve kining kay usahay kini mga turista, they'd rather opt to avail of kini mga kolorum bitaw para may lain nga choice, no. In fact, gani ka nang gikan sa pier nga maabot dinhi. Yes. Maghabal-habal na lang kayo. Wala. So, still we lack
transport services for our people and our tourists. That's right, that's right. No, and to sab na nga kining mayo pud na no nga sa pagpalambo sa ekonomiya, no. So daghag kining benepisyo, no, kung daghaga mga service providers ang mo invest dinhi sa ato ang dakbayan. Speaking of modernized kagawad, dalipay sabta kay grabe pod ang kining pagtubag sa atong mga kooperatiba. Ubay-ubay na gyud ato makita kagawad nga mga modernized jeepneys nga nagdagan karon sa atong mga kadalanan kagawad. Lagi ako malipay gid ko ni testing ko. Komportable man gyud. Yes, yes. And I'm happy for the cooperatives in Cagayan de Oro. Man sila na ako na nationwide nga transport strike tungod sa decision sa Senate kuno nga walaon usa ang budget para sa modernization. Yes, no? Yes. There's no ongoing nationwide transport strike. Pero dinhi sa Cagayan de Oro, murag ma-feel. Ganina, tanaw na ako na magyapon ng mga modernized vehicles. So, thank you sa atong mga cooperatives kay di ta maminaw atong paminawon bitaw ang panginahanglanon sa atong katawhan. Kana og moapil ta na og unsa manggali ang kining kon ma-hamper pa hinon atong panginabuhian, mapiktuhan pa atong mga sumasakay. So masukupang katawan kaninyo kaya wala sila masakyan. Yes, so ita no. So dako nung kalipay no, at least komportable gid kaayo atong mga katawhan sa atong mga modernized jeepneys. And of course sa ato usab nga kining pagpaygayon or pag-implementar hinay-hinay sa atong LPTRP, no, kining ato ang local transport route plan. So far karon kagawad, unsa po'y update na to ni kagawad? Kini no, kay active naman ta, nag-start naman ta sa atong implementation, no, and we're slowly identifying some gaps. Kay siyempre plano ra man gud ni siya. Yes. Wala man naka-undergo og kining bitaw proper run through, yes. Walk through, testing ba sa mga rota. Now slowly we are now identifying some gaps. And of course, telain yun nga masugo ang RTA mo plano po doon sa minor and major adjustments. Just like na first ugi kan day kag bikingon, no, magsakay ka diya sa paingon sa Bulao, 3 rides ata ug moadto ka sa Carmen, wa man di ay rota nga from Bulao or Ipunan going to Carmen. Diya kanituan. Mutuyok pa man sila dito sa highway to George. Doon ba atong mga pasahero po, mga estudyante, mga empleyado nga gikan dito sa kanang lugar Baikingon and Ipunan, especially Bulao, where they have to libot pa man gid sila in town sa highway. Yet ug buto na dali naman ta. Doon naman ang taning. That's why kini mo nalimtan siguro. Kay when we referred to the barangays, ang ilang kwan, mangud kuno na andan nga na ay rota diha. Okay. But now, maluit sa mga tao. Kay makakita magud ko kanang uban nga estudyante gikan Baikingon, magsakay sila kanang ilang mga tricycle, no, paingon diha sa Bulao. Ang uban maglakaw na lang in town paingon COC. Okay. Kay wa may masakyan. Bitaw. So, na may yun lang kana ingon na pump boat kanang it's a ang makina, ang makina sa pump boat, tricycle na siya. Pero pila ra man to. Yes. And considering the so many many people who want to avail of a transport service nga way masakyan, uban maglakaw na lang yung tao. So lay pud na. So that's one consideration. Another dito na po sa distrito, no, sa Balubal, payon sa Puerto or Bugo pa. Ang uban kay nag-loop manggod tong rota. Siguro na-loop na puy ka na standby. Mag-kwan nga from this point to the other point. Marag P2P. Mo na siya, point to point lang na siya. Kay gusto mo gud kayo nga di na to bitaw ma-consider nilang panginahanglan. That's right. So these are few of the considerations na pay lain. Yes. Ang andi gid ang plano.
Ang plano di gyud perfecto. That's it. Mo gyud kagawan. And sa pagpatuman usab na gyud managlahi-lahi gyud nga reaction. Lagi. O gyud ay kanang kuan sa pero ma-perfect na nato. Of course. And so far sa ato ang hinay-hinay nga kuan usab kagawan pagpa-implement sa feedback usab gihatag sa RTA sa mga musasab ang kining pagsunod o ingon man ang reaction sa atong mga transport cooperatives o mga operators kagawad with our LPTRP. Though dili pa man siya full-blown gyud nga implementation, at least meron na siya initial nga mga implementation kagawad. There are varied reactions. Some of the already organized cooperatives like GoFetco, for example, okay raman na sila. Yes. Gusto na gyud nila nga i-fully implement ang LPTRP. Ang the other way around, kini bitaw mga traditional bitaw nga kwan. Yes. Tungod kay kurang pa man gyud tag transport services, or they rely only on the modernized transport vehicles, no? So ang action magud sa LTFRB is to transfer them to another route. Yes. Nga to some extent maka-apekto gyud sa kwan gyud pod sa kanang sakay sa mga commuters kay lugar gikan sila kanituan unya i-transfer sila sa Balulang. So there should be a way to again adjust and readjust things out. Yes. So these are the reactions of our transport cooperatives. Na uban pod just like sa Balulang hadlok sila nga naay uban nga cooperative nga dito sa Masada. Kay basi kuno apektado ang ilahang panginabuhi. Una ko nga how many according to your plan ang kinahanglan nga modernized vehicle 61 nya pila na ganda-ganda tulo pa kuno di kulang pa kayo. So sa karon okay ra nga napailain nga cooperative nga magpasada diha. Kay need man sa mga tao. Na basi kuno di mo kulang pa gani. Yes. So comes the time nga ma-fill up ninyo ang needed modernized vehicles para masada diha. Then that will be the time probably na you will tell RTA nga, uy, ayaw nag-i-allow ni dito, kaya kompleto na sila. That's right. Just like Ipunan has how many routes? Anong tana ko, out of the ilang kinanglan ko no, murag 49. Tulo pa man, duha pa man ang ilang modernized ito ko no. Yes. Patag, isa pa. So, dagan may kulang. No? Kulang. So, with that, but sa inay lagi kay sa ingon pa ni kagawad, no? Nga, wag yung planong dali nga perfecto sa pagpatuman, no? So, of course, dapat sa transition period, ang ato ang mga cooperatives are still, kining adjusting for the changes. So, natay changes sa ato ang route, napay changes as to sa modernization. So, sa hinay-hinay, no? At least man lang makakita po tag pag-diso gamay, no? Lagi kay importante. Kining ani nga sitwasyon bitaw, George. More often, we at the local government are torn between kining welfare sa mga commuters o kining welfare pud sa mga operators. Yes. Kay siyempre if you want nga i-limit lagi ang transport services, apektado man ang mga commuters. Asa man sila musakay? Kung insist nato nga na modernized lang, asa musakay ang mga commuters? Kay balo magita kung saka kulang ba nga sa modernization, yes. And ang welfare na lang pirmi sa kwanpod sa mga operators atong hunahunahon. Luoy po ang mga commuters. Luoy ang mga commuters. That's right. So it's gonna be a win-win situation. Win-win situation and mamo gini makita man ako ang provisions sa atong Republic Act 7160. Nakabunto sa last nga portion sa it will always be the welfare of the people that shall prevail. Yes. Dili ang negosyo, dili welfare sa katawhan atong ipasulabi. That's right. So, it may nato sa mga in-town, mga operators, mga cooperatives. Now, they're slowly understanding already. Kini nga dictum
of service to people first. That's right, no? Kay lagi importante kay na nga of course daghang maapektahan kung ugali nga dunay ma-hamper nga tong transportation na ginadlaw-adlaw in town sa tong mga kaigsuunan. So ano siya ripple effect, no? So at least but dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro where very lacking kining sa hinahinay usab nagkadisog ato ang kalidad sa transportasyon at nakita ang kining kalambuan usab nini maskin sa ginagmay nga pamaagi. And of course kana for sure na kining nabati usab na sa ato ang mga katawhan, no? And kita sa lokal nga panggabahanan igo na kita sa pagsunod kagawad, no, sa kung unsay mga mandato usab nato og ngon man kining sa mga balaod gikan sa kauluhan ni pagawas. Yeah, what is important is we have already complied sa requirements sa DOTR nga natay LPTRP. Grabe ni 6 years yun na mo Tedious kay nga kinumbati. Grabe ang kumbati ni. Unya, it was reviewed by the LTFRB, ibalik sa amo. Yes. And then after all these reviews, gi-review pag sa DOTR. And it took them 7 months na ibalik sa ato. They already approved LPTRP. And after a little review again, it's now under full implementation of LTFRB. That's right. So, siguro, that's not a perfect plan. Kaya na ganito makita na di ay nga imperfections. But we are lucky to have an existing plan already approved by DOTR. At least din kay balo kita nga, mo na ni rota din nga kinanglan sa katawan sa atong dakbayan. Guiding Bible kibalin. Mo na siya. Sa to ang now, if there are some imperfections, there's some gaps, ready man ang LGU nga mag-take appropriate action. Yes. So, mo lang ni siya, governance will not always go perfect. Yes, of course. Yeah. And we can please everyone, no? Kaya wag yun na sa kwan, wag yun na kining realidad nga. Doon naging managlahi ng mga reaksyon ato mga katawan sa pagpatuman sa nagkadiyang mga programa. Lagi na. In implementing a certain government principle, you cannot satisfy all people. That's right. At the same time. That's Bigit right. pwede di ay. Muna election na ako bitaw sa pagsunod na ako aning local government, George, no? Lahi ra gyud kayo. So mo na no nga kining sa inahinay no nga kining pagpalambo usab nato dinhi sa ato ang dakbayan. Nakita usab nato ang mga gipanghimo gyud sa ato mga opisyales kagawad kaliso sa iyang pakig kuan gyud pakig kining kumbati gyud anon lamang ma-compliant and of course dakong garbo usab na nato nga nagitay LPTRP kay lagi usata sa pipila lamang pagyud sa kasamtangan nga LGUs nga naka-comply na and of course ang ato usab nga pagpatuman na nini. In the coming years kini kagawad mamahimo gyud na nimong usa sa mga ligasiya gyud po nimo kagawad isip public servant dinhi sa dakbayan no makita nimo puhon-puhon sa umabot nga mga katuigan nga fully implemented na gyud atong LPTRP. Lagi George ang akong hope lang ang mga umaabot na pud nga mupuli sa amo kay mo graduate na ba ni George nga unta masabtang gyud nila kini nga plano and kay kabalo ko nga ang pag-implement dagin may makit-an diha later on nga mga naay mga glitches naay mga gaps pa gyud naay kakulangon pa gyud. I hope that they can understand and they will know how to appropriately adjust. Yes. Kay after all this for the people. Yes. It's not for us legislators. It's for the people. And if the people are pleased, they're happy, the better situation for the local government. Kaya mo may atong apas pirme nga ang welfare gyud sa atong katawhan. That's right. So mo na no ang ato ang update usaba sa ato ang kining as to sa atong public utilities and of course sa ato ang peace and order ngun man ato usab nga mga kalihukan sa atong Higalaay Festival. Hindi na ko lang ayon si kagawad no kay of course karon
Napos na ipahigay nga palagtigong usab sa konseho dito sa ato ang 20th City Council niya mulingkod si Kagawad isip ato ang pro tempore no sa ato ang presiding officer. So pwede sa Kagawad ako ang pangayoon lamay mong pag-imbitar ang imuhang kining mensahe no sa ato ang mga katawan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang ako lang hangyo no sa atong mga kaigsuonan. Ipadayon nato bitaw ang panaghiusa, ang atong constant support, especially sa atong pagsaulog sa atong higalaay fiesta. And we know that by being together, by being one, by going to just one direction, magmalampusong gid kita sa pagsaulog sa atong fiesta. And ako no, at this point, makita gid na ako ang cooperation sa tanan. At this point, I would like really to express my sincere thanks to our people. And let us go to let us attend all the celebrations, all the activities gikan sa kining Fire Olympic, kining parada, kining Pyro musical fireworks. Ang naay motocross ba ya? Yes, motocross. When I was I stopped joining motocross when I was a captain in the army kay gusto na rin nga katiguang ta. Ang atong kursunada murag kakawala sab. Ilabi na kanang naminyo nako. Yes. But I enjoy motocross during my younger days. I think dungan po na sa ato ang pyro musical Kagawad muna sa long day lagi. Motocross pagkagabi na fireworks. Lagi po ta. Gid tanan halos. Yes, almost the same area. Venue, yes. And kini no apil nang napay kini nga sa tawagan ni kini nga mga marathon, mga volleyball competition. There are so many activities that we expect na kita mag-enjoy together. No? That's right. And we invite our friends, our relatives to attend the fiesta celebration. So with this, lagi, we continue advertising. We continue promoting Cagayan de Oro as a good place to go. Yes. A safe and secure place to go as we celebrate our Fiesta Higalaay. That's right. Alright, so dagan king salamat Kagawad and happy Higalaay. Dagan king salamat sa oras ug panahon ay nung uhon sa gid ka busy si Kagawad but nahatagan gyud tag higayon sa pag-update ug yun man ang pag-imbitar sa atong mga katawhan ug yun man ang pagsigurong ang safety and security mo gyud atong priority dinhi sa atong dakbayan ilabi na sa kasaulugan nato sa Higalaay Festival. Once again, salamat Kagawad and balik-balik ra gyapon ang ato diri Kagawad. And unya no natural Silbi Presiding Officer Pro Tempore. Birthday man gyud ni Vice Mayor Bebot. So, akong tanaw, iyang ihatag sa ako ang katungod. The authority will be delegated to me as the Presiding Officer in this afternoon session. So, again, kinipirmi lang na ako. Despite anything, no? We should always consider life. Yes. As a very important factor. That's right. In our existence. So let's take care of our life. That's right. Na importante kayo. And mo kato ang naglangko ba sa ato ang inyong konseho karon. Once again, atang ato ang mga nagkiring activities sa atong Higalaay Festival, i-like o i-share. Ngayon man ang activities pinagyasab sa itong mga official Facebook pages. Please like Higalaay Festival or like and follow atong Higalaay Festival official Facebook page. Ato ang official Facebook page usab ni Mayor Rolando Clarixoy at sa Rolando A.Oy o gingon man sa ato City Information Cagayan de Oro City Information Office alang usab sa dugang updates o gingon man ang ato ang calendar of activities at sa tibuok bulan sa Agosto sa ato ang month-long celebration of Higalaay
ay festival sa kapistahan usab kana sa atong patron Senior San Agustin. Right, daghang kinsamat once again atong nakauban atong chairman sa Committee on Public Safety and Order man sa atong Public Utilities kagawad Romeo Calizo. Sa ngalan lamang sa kinatibuk ang Puwersa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Mr. Ian Fuentes. Kini na lamang si George Bacos. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod di kayo nagmayong adlaw sa tanan.